O, kumusta? Pag-usapan natin ang stocks. Alam ko, mukhang komplikado, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Dito, gagawin nating simple lang ang lahat para sa'yo. Nako, pamilyar ba? Siguradong sigurado, narinig mo na to sa isang kaibigan mo. Yung tipong nakatutok sa phone niya, tapos bigla ka na lang sasabihan yan. Madalas, ganyan talaga nagsisimula yung kwento natin sa stock market eh. Tapos ikaw, mapapakamot na lang ng ulo, di ba? Ha? Mura? Paano niya nasabi? Relax lang, hindi ka nag-iisa sa ganyang feeling. At yan mismo ang ayasin natin ngayon. Promise, walang nosebleed, simplehan lang natin. Okay, game na. Simulan natin sa pinaka-basic sa lahat. Kasi bago pa tayo mag-isip kung anong bibilhin o ibebenta, dapat alam muna natin, ano nga ba talaga yung stock na yan? Sa totoo lang, napakasimple lang ng sagot. Ang stock, isa lang yang piraso ng pagmamay-ari. Isipin mo na lang na kapag bumili ka ng stock, para ka na ring bumili ng isang napakaliit na piraso o brick sa building ng isang kumpanya. Ibig sabihin, isa ka na sa mga may-ari. Para mas malinaw, gamitin natin ang isang example na siguradong paborito nating lahat. Halimbawa, nagdesisyon kang bumili ng stock ng Jollibee. Ngayon, pag ginawa mo yan, may magbabago na sa relasyon nyo. Hindi ka na lang basta isa sa mga masayang pumipila para sa Chicken Joy. Kasi part owner ka na. Tama yung narinig mo, may maliit ka ng parte sa bawat branch nila, sa bawat delivery motorcycle at oo, kahit sa bawat bucket ng manok na nabebenta nila. Kaya pag pumikita sila, parang kumikita ka na rin. So paano ka naman kikita dyan bilang part owner? Well, may dalawang pangunahing paraan. Una, yung tinatawag na dividends. Isipin mo to bilang share mo sa kita ng kumpanya. Parang bonus lang na binibigay sa mga may-ari. Pangalawa, yung pagtaas ng presyo ng stock mismo. Kung bumili ka ng mura, tapos tumaas ang value, pag binenta mo, yung tubo sa'yo yun. Ganun lang. Okay, next question. Ito yung madalas nakakalito para sa marami eh. Bakit ba yung presyo parang roller coaster? Isang araw, kulay berde, pataas. Kinabukasan, pula, pababa. Ano ba talagang nangyayari? Well, ang sagot dyan, bumabalik lang tayo sa Economics 101, Demand and Supply. Yan lang talaga yung simpleng batas na nagpapagalaw sa lahat. Ganto lang yan kasimple. Kapag mas maraming gustong bumili ng stock kaysa sa gustong magbenta, syempre nag-aagawan sila. Ano mangyayari sa presyo? Tataas. Parang sa concert tickets yan, di ba? Pero kapag baliktad, pag mas marami ang atat na magbenta kaysa sa may interes bumili, kailangan nilang babaan yung presyo para lang may kumuha. So ang presyo, bababa. Yan yung push and pull na nangyayari sa market araw-araw. Kaya alam mo, ang tunay na laro dito, hindi yung manghula kung aakyat ba o bababa bukas. Hindi yan ang goal. Ang totoong goal mo dapat ay intindihin kung yung negosyo ba sa likod ng stock na yan ay okay, kumikita ba, may future ba? Kasi doon nakasalalay ang totoong value nito sa katagalan. Sige, malinaw na sa side natin bilang investor. Pero isipin naman natin yung kabilang panig. Bakit naman yung mga malalaking kumpanya nagbebenta ng parte ng sarili nila? Parang ang weird isipin. Pinaghirapan mong itayo yung negosyo mo, tapos ibebenta mo sa iba? Bakit mo naman gagawin yon? Simple lang ang dahilan, para makalikom ng pera. Puhunan, capital. Kailangan nila ng funds para mas lumaki, magtayo ng mga bagong branch, mag-expand sa ibang bansa o mag-imbento ng mga bagong produkto. So ito yung cycle niya. Una, kailangan ng kumpanya ng pera para lumago. Pangalawa, magbebenta sila ng shares sa mga taong tulad mo. Pangatlo, gagamitin nila yung pera para i-level up yung business. At pang-apat, ito yung pinakamaganda sa lahat, habang lumalaki sila, lumalaki rin yung value ng investment mo. It's a win-win situation. Sama-sama kayong umaasenso. Kaya tandaan mo to. Sa tuwing bumibili ka ng stock, hindi ka nagsusugal. Hindi yan parang tayaan lang sa loto. Ang totoo, nakikipag-partner ka. Nagiging co-owner ka ng isang totoong negosyo na may mga totoong empleyado at pangarap. Okay, so ngayong alam na natin yung mga basic, ano ba yung pinaka-importanting bagay na dapat mong tandaan sa lahat ng pinag-usapan natin? Ito yun, huwag kang matakot. Kasi yung takot, kadalasan galing lang yan sa hindi pagkakaintindi. Pero pag naintindihan mo na, kapag alam mo na kung paano to gumagana, yung kaba, unti-unting mawawala. Kasi yung pag-intindi, yan yung magiging sandata mo para makapagdesisyon ng tama at may kumpiyansa.
Hindi ka naaasa sa mga sabi-sabi, sa mga, "Uy pre, buy na yan." Kasi may sarili ka ng basehan. Kaya ngayon, iiwan kita sa tanong na ito. Dahil alam mo na ang basics, hindi na dapat anong murang stock na yon ang tanong mo. Ang dapat na tanong ay, saang negosyo ko ba naniniwala? Saang kumpanya mo gustong maging kasosyo sa kanilang tagumpay? Yan ang mas magandang pag-isipan.